So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online learning application. Let's talk about kung paano yung tamang pagsagot sa mga online learning application agent na tumatawag sa atin. Paano yung pag-reply sa mga emails, except dun sa text kasi hindi naman talaga nare-replyan yan. And then meron din akong i-share sa inyo na isang comment na napakagandang comment sa isang video na napanood natin, pero hindi po mula sa channel natin, hindi po mula sa mga videos natin, hindi po. So dito ko i-share sa inyo. Pero bagong lahat mga ka-lifestyle, kung bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang, napasilip ka lang, please do like, share, subscribe, and then pakihit nyo rin yung notification bell yung sige ma-notify po kayo sa susunod ng mga interesting video na ina-upload po natin. So napakalit lang po na bagay yung hinihiling ko, so sana naman po. So again mga ka-lifestyle, paano ba yung tamang pagsagot? Ganito po yan kasi mga ka-lifestyle, depende po yan sa sitwasyon. Halimbawa, yung tumatawag is sobrang aggressive na agent, so mas maganda, mas mabuti kung i-record natin yung mga conversation nyo para meron tayong concrete evidence in the end if ever na magkakasuhan. Ngayon kung mahinahon naman, nakikiusap naman ng maayos, and then itong Ola na agent na to, Ola company na to is hindi naman prone sa harass, mas magandang kausapin natin na maayos. Magbigay tayo ng date kung kailan tayo makikipag-settle. Ganun lang ka basic, no? Wag po natin masyadong gawing complicated yung sitwasyon para hindi tayo masyadong ma-stress. Again, civil case, small claims, wala pong nakukulong sa utang. So regarding to dun sa message na nabasa natin sa isang video na napanood natin, napakaganda kasi ng question niya. Actually mataas yun, summarize na lang natin. So sabi niya doon, bakit daw hindi daw i-raid yung mga online lending application agent around Metro Manila? Imposible daw na hindi alam ng mga NBI yung location, no? So especially daw yung mga online lending application na ganito, ganyan. So binanggit niya doon, no, yung mga online lending application na harass. So based on my opinion mga ka-lifestyle, no, kaya siguro hindi nare-raid yung mga online lending application na yon, malamang kasi wala pang sapat na concrete evidence, no? Complaint na complaint, and then sinabi niya doon na imposible daw hindi alam ng mga NBI. Imposible talaga hindi alam ng NBI, pero sa panahon ngayon na imposibleng hindi ma-locate, no? Tama naman yung pinupunto niya, pero ganun pa man, hindi natin alam kung ano yung tamang proseso, kasi may proseso po yan bago nila i-raid, no? Kailangan talaga ng concrete evidence, no? Hindi 10, 20 katao lang yung mga complainant. Mas maganda talaga yung meron talagang pinanghahawakan na documents, na visual evidence talaga para ma-raid yung mga online lending application agent na yan. So ganun pa man mga ka-lifestyle, I hope na sagot natin yung katanungan niya na dito natin share, no? So maraming mga question ako nababasa sa ibang mga videos, no? So maganda kasi syempre nag-ikot-ikot din tayo, aside sa mga comments sa mga videos natin, binabasa ko rin yan mga ka-lifestyle. As long as kaya po nating sagutin, nire-replyan ko po yan. So makikita nyo naman sa mga videos natin, no, nagre-reply po tayo. So yun. Again mga ka-lifestyle, disclaimer po, no, hindi po ako lawyer, wala po ako katayon sa gobyerno, no, para mas malinaw po, wala nang mga no more hates, no more drama na sa mga comments sa mga videos natin. So yun lang mga ka-lifestyle, let's spread good vibes. Peace.